Nagsisimula ang chapter na ito sa ika-38 palapag. Ang mga hunter ay nagtayo ng isang maliit na nayon para komportableng hintayin si Theo. Nakikita ito ni Theo at ng kanyang grupo mula sa tuktok ng isang bangin, at si Elka ay curious dahil ngayon lang siya nakakita ng mga tao. Tinanong niya si Theo kung ito ang mga taong pumapasok sa tore mula sa labas, at kinumpirma niya ito. Nakita niya na mas maraming tao kaysa dati at nasa sabik na siyang makipagnegosyo, ngunit si Oren ay takot na makilala sila. Wala itong pakialam kay Theo habang bumababa siya para batiin ang mga tao, at tuwang-tuwa sila nang makita siya. Sabik silang sumugod sa kanya habang ipinapaalam sa iba pang miyembro ng kanilang grupo na narito na si Theo. Ngunit dumating si Elka sa eksena at nagsimulang maging protektado sa orange na pusa. Nagulat ang mga hunter nang makita ang isang lobo na halimaw, at si Elka ay umungal sa kanila para lalo silang takutin. Gayunpaman, sinabi ni Theo sa kanya na tumahimik dahil tinatakot niya ang kanilang mga customer. Humingi ng paumanhin si Elka sa kanya at sinabi na nagulat siya sa kanilang reaksyon kaya hindi niya mapigilan ang sarili. Pagkatapos nito, lumingon si Theo sa mga tao at sinabi sa kanila na hindi nila kailangang matakot dahil si Elka ay kanyang tapat na subordinate. At kahit mukhang nakakatakot, isa siyang cute na aso. Pagkatapos ay lumingon siya kay Elka at hiniling sa kanya na bigyan ang kanilang mga customer ng ilang serbisyo. Si Elka ay pawis na pawis dahil ayaw niya itong gawin, ngunit ito ay utos mula sa kanyang boss at wala siyang pagpipilian. Kaya agad siyang humiga sa kanyang likod at tumuhol, na parang isang hanggal na aso. Ang mga hunter ay naantig sa kanyang kakotetan, at tinanong nila si Theo kung maaari nila siyang hawakan. Nakita rin ni Theo ang isang oportunidad sa negosyo sa bagay na ito. At sinabi niya sa mga hunter na ito ay nagkakahalaga ng isang tower coin bawat hawak. Ang mga hunter ay may maraming tower coins na natitira, at nagsimula silang himasin at yakapin si Elka na hindi niya talaga gusto. Ang tanging magagawa niya ay umiyak na siya ang naging unang OnlyFans model ng Tore. At ang lahat ng kanyang pride at dignidad ng kanyang tribo ay naipagbili sa ilang tower coins. Pagkatapos nito, sinabi ni Theo sa lahat na itigil ang pag-focus kay Elka, dahil mayroon siyang isa pang bagong subordinate. Sinabi niya sa kanila na tumingin kay Oren na kanyang bagong subordinate. Si Oren ay talagang kinakabahan, at nahihiya niyang binati ang mga tao, ngunit lumingon si Theo at sinabi sa kanya na galingan pa. Wala nang pagpipilian si Oren ngayon, at sinubukan niya ang kanyang makakaya para magmukhang cute, habang ipinapakilala ang kanyang sarili sa mga hunter. Well, ginawa rin itong item ng negosyo ni Theo, at sinisingil ang mga hunter ng isang tower coin para sa pagpet kay Oren at pagkuha ng kanyang mga larawan. Gayunpaman, taliwas kay Elka. Talagang gusto ni Oren na alagaan siya ng mga tao. Ngayong natapos na ang mga side quest, nagpa siya si Theo na magpatuloy sa negosyo at sinabi sa mga hunter na oras na para simulan ang crop auction. Sinabi niya na na-upgrade nila ang kanilang bundle, kaya mas marami silang pananim na ibebenta ngayon. Kinuha niya ang mga pananim mula sa kanyang bundle, na sinasabi sa mga mangangaso na mayroon siyang 5,000 C-grade magic cherry tomatoes at 5,000 C-grade strength sweet potatoes at 10,000 detoxifying green onion. Sinabi niya na ibebenta ito ng 500 tower coin bawat batch. Ang lahat ay naging curious tungkol sa bagong ani, na tinatawag na strength sweet potatoes. Ngunit, dahil hindi nila alam ang mga epekto nito, nagpasya silang mag-focus muna sa pagbili ng cherry tomatoes. Tinanggap ni Theo ang kanilang desisyon at sinimulan ang auction ng cherry tomatoes, 500 piraso sa bawat batch. Ang presyo ay patuloy na tumataas habang ang mga hunter ay nagpapagalingan upang makakuha ng pinakahihintay na pagkain para sa pagbawas ng timbang, umaabot sa 700 tower coins bawat batch. Pinapanood sila nina Iona at Pio Pio mula sa himpapawid, at sinabi ni Iona na talagang sumisikat si Theo kapag ginagawa niya ang kanyang trabaho. Inasar siya ni Pio Pio, na sinasabing wala siyang ideya na ang kanyang master ay maaaring magkaroon ng crush sa isang pusa. Nahiya, si Iona nang marinig ito at sinabi kay Pio Pio na hindi niya dapat asarin ang kanyang master. Ang prinsesa ng kuneho ay tumawa lamang, ngunit pagkatapos ay seryoso siya at tinanong kay Iona kung pinapayagan din siyang makaramdam ng ganitong mga emosyon. Naalala niya na simula nang iligtas siya ni Iona.
ay nagsasanay at naghihintay siya sa araw na gagampanan niya ang papel sa muling pagtatayo ng kanyang kaharian. Sinabi niya na ngayon ay mayroon na silang ilang pag-asa, ngunit napakahirap para sa kanila na gawin, at hindi niya sigurado kung paano ito haharapin sa personal na antas. Hinawakan ni Iona ang kanyang kamay, na nagsasabi sa kanya na hindi niya kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Sinabi rin niya sa kanya na ang pagiging tapat tungkol sa kanyang mga nararamdaman ay hindi nakakahiya, at pagkatapos ay agad na dumiretso sa punto, na tinatanong kay Pio Pio kung ang itim na kuneho ay crush niya. Si Pio Pio ay gumawa ng napaka-cute na blushing face habang kumikibot ang kanyang mga tainga nang marinig ang pangalan ng kanyang crush. Nagpanik siya na sinasabi kay Iona na hindi niya iniisip ang itim na kuneho dahil ilang segundo lang silang nagkita. Inasar siya ni Iona na sinasabing dahil hindi siya tapat ngayon, hindi na nila pag-uusapan ang itim na kuneho. Agad na binawi ni Pio Pio ang kanyang sinabi at tinanong ang kanyang master kung anong klaseng kuneho ang itim na kuneho, ngunit sinabi sa kanya ni Iona na hindi siya sasagot sa anumang tanong tungkol dito. Ngunit si Iona ay tumatawa dahil nag-e-enjoy siya sa pag-aasar sa kanya. Bigla, napansin ni Iona ang isang tao sa gubat, at sa masusing pagtingin. Nakita niya na si Meryl, na masayang kumakawe sa kanya. Natarante si Iona nang makita ang baliw na gold digger at agad siyang pumunta para komprontahin ito. Lumapag siya sa harap ni Meryl at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi ni Meryl na natutuwa siya na naaalala siya ng dakilang mage. Ngunit sinabi sa kanya ni Iona na itigil na ang kalokohan. Tinanong siya ni Iona kung narito siya para saktan muli si Theo, ngunit sinabi ni Meryl na hindi na siya interesado sa hanggal na dilaw na pusa dahil nagbago na ang kanyang target. Nalito si Iona at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, at pagkatapos ay biglang kinuha ni Meryl ang isang bagay mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa kanya. Napagtanto ni Iona kung ano ang kakaibang markadong sphere sa kamay ng pusa, ngunit huli na para may magawa pa siya. Inatake siya ni Meryl, at hindi naiwasan ni Iona ang atake. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong sa isang barrier. At nang subukan niya, gamit ang mahika para masira ito, nalaman niya na hindi ito gumagana. Tumawa si Meryl sa kanya, na sinasabing walang sinuman ang makakagamit ng mahika sa loob ng barrier. At nangangahulugan iyon na si Iona ay isang ordinaryong hamster lamang ngayon. Nakita ito ni Pio Pio at mabilis siyang dumating para iligtas ang kanyang master, ngunit sinabi sa kanya ni Iona na lumayo. Huli na para gawin iyon, dahil sa sandaling dumating si Pio Pio sa kanyang saklaw, tumalon si Scarum mula sa mga palumpong at ginamit ang parehong magic item sa kanya, na nakulong siya sa isang barrier. Si Pio Pio ay bumagsak sa lupa, hindi maintindihan ang nangyayari. Nakatingala sa kanya sina Meryl at Scarum, nakakatakot na tumatawa na kikita sila ng 10,000 tower coins sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya kay Greed. Daladala nila sina Pio Pio at Iona sa kanilang mga likod at naglalakad palayo. At dumating si Fox Inspector Zirith sa tamang oras para makita silang paalis. Gayunpaman, sa halip na kumilos at mapanganib na mahuli tulad ni Iona, nagpasya siyang maghintay. Sa sandaling iyon, bumalik sina Theo at ang kanyang grupo matapos ang kanilang pagbebenta. Tuwang-tuwa si Theo dahil kumita sila ng maraming pera ngayon, at sinabi niya kay Oren na may potensyal itong maging isang mahusay na negosyante balang araw. Nagpakumbaba si Oren at sinabing lahat ito ay dahil sa mga turo ni Theo. Lumapit sa kanila si Zirith, at nakilala siya ni Theo. Tinanong niya ito kung nakita niya ang dalawang wizard na kasama niya dahil dapat ay naghihintay sila sa paligid dito. Ibinigay ni Zirith ang masamang balita sa kanya, at sinabing nakita niyang kinidnap sina Iona at Pio Pio. Hulaan ko na oras na para si Theo ay maging John Wick. Samantala, sa ika-79 na palapag ng tore, si Eileen ay nagpapanik at tinawag ang kanyang lolo na isang idiot sandwich, dahil hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkawasak ng ibang mga mundo dati. At hindi siya nag-aalala tungkol sa karamihan sa mga lugar, kundi tungkol sa tahanan ni Sejen, ang Earth. Sinabi ni Kaiser sa kanya na hindi niya kasalanan dahil sinabi niya sa kanyang basahin ang pangunahing kasaysayan ng tore, at ang bahaging ito ay nasa unang kabanata mismo. Sabi ni Kaiser siya ay matalinong creature. Kaya nakita niya ang pinakamalaking bagay na kailangan niyang pag-isipan. Iyon ang mga prinsipyong kanyang pinaniniwalaan.
Nagsimula siyang pag-alitan ito dahil sa pagpapabe sa halip na mag-aral, ngunit si Eileen ay nakasimangot lamang sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Kaiser sa kanya na sa simula ay alam ng lahat ng mga nilalang sa tore ang tungkol sa kwentong ito, ngunit karamihan sa kanila ay nakalimutan na ito ngayon dahil napakaikli ng kanilang mga buhay. Sinabi ni Eileen na hindi niya alam iyon, at pagkatapos ay nagsimulang mag-tantrum habang tinatanong ang kanyang lolo kung may paraan palabas sa gulo na ito. Sinabi niya na sa ganitong rate, ang planeta ni Sejan ay mapupuksa, at bagamat naiintindihan ni Kaiser ang kanyang mga alalahanin, wala siyang magagawa. Sa pakikinig sa lahat ng ito, tinanong ni Baby Bear kay Sejan kung mayroon siyang ibang tahanan bukod dito, at sinabi ng Black Rabbit sa kanya na pinag-uusapan nila ang bayan ni Sejan. Ipinaliwanag niya na ang pamilya ni Sejan ay nakatira doon, at ang kanyang mga magulang ay mga lolo't lola rin ni Baby Bear. Nakikinig si Sejan sa lahat. Sa wakas ay lumingon siya kay Kaiser, at nagtanong, ano ang ibig sabihin ng salitang Trails of Calamity? Sinabi ni Kaiser na ito ay kapag ang mga minions ng pagkawasak ay sumalakay sa isang lugar, at ang pagsalakay ng mga balang sa ika-67 palapag ng tore ay isang pagsubok mismo. Napagpasyahan niya na dahil ang planeta ni Sejan ay hindi pa nakaharap sa anumang pagsubok, marahil ang mga balang ay sinusubukang magtungo doon. Gayunpaman, natuklasan nila ang isang rift sa mga dimensyon at pumasok sa tore sa pamamagitan nito. Sinabi ni Kaiser kay Sejan na isipin ito bilang isang pagsubok. Sinabi niya kay Sejan na isipin ito bilang isang magandang balita dahil nakabili sila ng ilang oras para sa Earth. Nag-alala si Sejan nang marinig ito, dahil ang mga tao ay nakaakyat lang hanggang sa ika-38 palapag ng tore, at kahit na ang mas malalakas na mga halimaw ng ika-67 palapag ay nahihirapan laban sa mga balang. Naisip niya na kung ang mga balang ay lumitaw sa Earth, ang buong planeta ay mapupuksa sa loob ng ilang araw. Tinanong ni Eileen ang kanyang lolo kung mayroong anumang mundo na nanalo laban sa mga pagsubok, dahil sa libo-libong mga habitable na mundo, dapat ay mayroong sapat na may lakas upang mabuhay. Ibinigay ni Kaiser ang masamang balita sa kanya at sinabing walang mundo ang nakaligtas sa mga pagsubok hanggang ngayon, at kahit na ang mga dragon ay hindi alam kung mayroong paraan upang manalo. Biglang nag-interrupt si Sejan, na nagsasabing hindi sila maaaring mawalan ng pag-asa dahil tiyak na mayroong paraan upang talunin ang mga pagsubok. Tinanong siya ni Kaiser kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi ni Sejan na may isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng lahat ng mga nawasak na mundo at ng kanyang planeta. Parehong curious sina Kaiser at Eileen na malaman kung ano ang pagkakaiba, at sinabi ni Sejan na ito ay siya, ang Tower Farmer. Sinabi niya na kung ang matigas na berdeng sibuyas na talam na kanyang itinanim ay makakatulong upang talunin ang mga balang sa ika-67 palapag, maaaring siya ay isang variable na maaaring magpabago sa takbo ng laban-laban sa mga pagsubok ng kalamidad. Iyon lang para sa video na ito.